Kakapal ng mukha nito mga to eh. Ang kakapal na po ng mukha, pagkakakapal ng mukha, wala nang kahihiyan. Wala, kalokohan po ito. Pinaglululoko tayo ng mga taong ito eh. Por Diyos po sa ito, kakapal ng mukha. Nanahong kahihiyan mga kapatid. Pati party list may dynasty na rin. Por Diyos por santo naman talaga. Alam niyo kung bakit nakakagigil itong party list na ito? Mabuhay ka. Opo. Nako. Nakakagigil itong party list na ito. Kasi... Pwede ba? Pwede ba akong magsabi? Of course, pwede pa. Kakapal ng mukha nito mga to eh. Ang kakapal na po ng mukha, pagkakakapal ng mukha, wala nang kahihiyan. True FM. Wala na hong kahihiyan mga kapatid. Pati party list may dynasty na rin. Por Diyos por santo naman talaga. Diba? At saka yung mga advokasya na sinasabi ho nila, wala ka namang ultimo sa botohan sa Kongreso. Kitang-kita mo, tatatlo lang yung party list na consistent. Tatatlo lang po. Yan ang consistent. With all due respect, ha? Opo. Sila lang ang laging kontra. Pag yung iba po na sinasabi, botohan, para sa mga mahihira, para sa ganito, wala ho. Diba? Kasapakat, mga kapatid. Yan ang katotohanan. Kaya nakakainis nga po ito. At ngayon, ito na naman sila. Diba? Ito ho na naman sila. Bakit kasi binoto? Ha? Bakit nyo binoto? Eh yung nga din po, kakulangan ng impormasyon ng ating mga kababayan sa party list, di ba? Gagamit po ng... Ay, nako, tama na. At ako'y, sabi mo nga kanina, oo. O, tsaka yung 2%, di ba? Naipaliwanag ko na po ito. Paano ba magkakaroon ng isang party list seat? You have to get 2% of the total votes of... 2% of the total votes cast in the party list. Naipaliwanag ko na po na masinsinan yan. Yes. Opo. Pag wala kang 2%, wala kang seat. Oo. Hindi ang ginawa po ng Supreme Court, kahit na hindi nakaabot, para na mapunan yung party list seats na 53. Kahit na po hindi nanalo, pinaupo. Kaya yung iba, di ba? Kahit para na mapunan yung iba nga, pwesto. hindi nga nakaabot po ng, di ba, na 1% nakaupo. Ano yan? Ano yan? Tsaka ang ganda nung sinasabi kanina ni Attorney Romy Mac, bakit sa BARM, 4%? Bakit dito, 2%? Di po ba? Ano yan? So, kung pwede nga daw gawing 0% para makaupo lahat Kaya ngayon po, eto ho na naman sila. Hindi ba? Wala na hong kakontentuhan ito. Kahit na lang po yung para sa talagang, ito ho, health workers ngayon, meron silang party list ha. Ang Alliance of Health Workers, meron po sila ngayon. At totoong health workers yan. Totoong representative ng health workers yan. Yung party list ng mga chuper, nakita ho ninyo? Oo. Anong pinaggagawa? Di ba? Wala ka, as in, hindi mo narinig tungkol doon sa jeepney modernization. Di ba? Wala, kalokohan po ito. Pinaglululoko tayo ng mga taong ito eh. Por Diyos po sa ito, kakapal ng muka. Kung meron pa bang mas makapal sa mukha, yun na po sila. Ang kapal ng mukha nyo! Wala, kalokohan po ito. Pinaglululoko tayo ng mga taong ito eh. Por Diyos po sa ito. Na dapat makakuha ka muna ng 2% from the total number of votes cast in the party list. Dahil daw po sa sabi ng Supreme Court, kahit na hindi ka naka 2%, pero pataasan na lang po ng boto para mapunan yung 63 upuan. Kayo host, ano po ang inyong tingin dito? Ito ho ba'y dapat na rin po, panahon na rin po para ho tayo manikluhod sa ating mga maestrado to revisit this decision? Opo, kailangan ding i-revisit itong mga ito. Kasi dalawa yung schools of thought dyan eh. Una, nakalagay sa batas 2%, pero bakit sa computation ng allotted seats, pagka hindi lahat umabot sa 2%, irarank mo na lang accordingly kahit hindi sila umabot. So, yun yung isang school of thought. Yung pangalawa namang school of thought, sayang yung mga upuan at halimbawa, kung hindi mo ma-fill up yung 63 seats, mababawasan yung bilang ng mga party list group. Pero para sa amin po, Sir Ted, kasi nasa proseso pa rin kami ng diskusyon kung ano ba yung proper way of handling the situation.
fundamental yung issue dun sa mismong party list system na gusto po sana nating baguhin. Kung marginalized, kung truly marginalized and underrepresented yung kinakatawan ng halos lahat, kung hindi man lahat na mga tumatakbo na party list group, wala namang problema kung below 2% yan kasi we can be assured that the 63 seats will be put to good use. So, sa amin, we address the fundamental issue first. Yes, sir. Yes, sir. Tama po yun. Yung fundamental issue ng representation, sa party list system. And second thing, yun din po naman actually, ang ganda po ng wisdom doon. You deprive the marginalized of their representation in Congress. Kung hindi mapupunan yung seats, but that is ideal in an honest society. Yes. Tama po yan. Kaya nga, ulitin ko lang, Sir Ted, maraming kabulukan, maraming problema sa party list race. Pero ang kontradaya, never po nang nanawagan ng abolition ng party list law. Kasi I can understand yung maraming mga kasama, maraming mga kaibigan na nagsasabi na wala namang silbi ang party list mula pa noong 1998 or so, i-abolish na yan. Pero tama ka, Ted, the spirit of the law, the intention of the law is very, very well-meaning. Kaya lang, yun na nga, I'm sorry to say, it gets bastardized by the political clans, by the big businesses. Kaya yung magandang intensyon, nagmumukhang pangit. Kaya kami sa Kontradaya, we would rather amend or make, substantial revisions to the party list law, i-revisit natin ito, i-challenge yung atong paglaom case ng Supreme Court para masigurado natin na yung more than 60 seats in the House of Representatives, minority na nga yan, yung lagay na yan, hindi mababastardize at magiging backdoor ng mga political dynasty at ng mga big business at yung mga may questionableng adhikain, lalo na yung mga may pansariling interes. May tanong po si Chacha. Yes po. Professor, sa Kontradaya din po ba, ilalabas ninyo o ilalabas nyo rin sa inyong mga websites or social media accounts yung listahan naman ng mga party list group na na-research ninyo na totoong nire-representa nila ang mga marginalized sector para sa mga kapatid natin na halimbawa totoong mga health workers sila o teacher na talagang ito talaga para sa inyo itong party list group na ito? Tama po yun kasi ang listahan namin, in the order of their ballot numbers. Usually ganon. O kaya minsan naman ginagawa naming alphabetical para mas madaling maintindihan. So itong dataset nito, just like in the past, open source po yan. So freely available. Tapos ito, parang guide ito sa mga tao kung sino para magbigyan sila ng idea kung sino yung karapat-dapat sa kanilang iboboto. So, tama ka, DJ Chacha. So, lahat ng party list pag-aaralan at mula dun sa datos, people will get an idea kung alin yung quote-unquote matino at alin yung quote-unquote na hindi matino. So, lahat po yan i-cover po namin. Opo. And Sir, Professor, hindi ba din kaya, kasi wala pa ho tayong nababasa, narinig o nalaman na ginawa pong pag-aaral sa sapat na kaalaman ng mga botante tungkol sa party list system. Hindi kaya din po ito ang pagkukulang dito at panahon na rin po para mismo ang COMELEC ay maging proactive dito para po bigyan edukasyon ang taong bayan. Ano ba ang ibig sabihin ng party list election? Okay, magandang tanong po yan. Sa mga voter education program ng maraming election watchdogs, hindi lang Kontradaya kundi yung iba pa, kasama rin yung ilang remarks about the party list elections and the party list system. And to be fair to the COMELEC, sa pagkakaalam ko, kahit sa kanilang mga module, kasama yung party list, pero tama ka, Ted, kulang pa. At kailangan pag-ibayuhin pa yung pag-aaral tungkol dito, lalo na yung critical analysis of how it has been bastardized through the years, I'm sorry to say. Tapos, bukod pa rito, dapat din nating i-expose yung mga political clans, yung mga malalaking negosyo sa kanilang paggamit, sa kanilang pag-circumvent ng batas just so they can have additional seats in the House of Representatives. Kaya, alam mo, Ted, sa usapin ng voter education, hindi yan sober and sober analysis of the election system. Dapat talaga maging critical and adversarial tayo. Tapos ito, hindi naman natin pinupuna yung media at hindi naman natin sinasabing kasalanan nila. Pero sa aming pag-aaral, nung ako ay consultant pa ng Center for Media Freedom and Responsibility, kasi pinag-aralan din namin yung election coverage through the years noon,
lumalabas na sa panahon ng halalan, underreported aspect ng election coverage yung party list race. Or kung nakukover man, ito ay dahil sa merong sikat na tumatakbo. Tulad na rin sa senatorial and local elections, hindi lahat nakukover, kundi yung mga pro-administration candidates na bibigyan ng undue advantage, airtime or space sa media. Tapos yung marami sa mga party list groups ay hindi talaga nabibigyan ng kaukulang espasyo para i-articulate yung kanilang mga adikain o yung kanilang mga pangako sa electorate. Kaya Ted, may susing papel din dito yung media sa usapin ng party list elections para magbigyan sana ng kaukulang coverage. Kaya kumbaga may mga notable exceptions. So syempre kasama na kayo roon sa nagbibigay ng kaukulang espasyo sa party list, pero sana mas marami pang mga programa at mas marami pang news media organization yung magfo-focus dito, asking the critical questions and exposing certain party list groups for what they really are. Mahalaga po yun. Opo. Sige po. So Sir Dan, hindi naman po itong ating huling pagkakataon po sa isang panayam. Opo. Mayo pa po ang halalan, pero ngayon pa lang po, no? Kayo mismo, kami dito ay nagsisimula na po dito po sa ating advokasya na sa transparent nga po, no, na pagkilatis sa ating mga nominado sa party list. So meron na ba kayong timetable? Ito ba hihintayin nyo muna lahat o kahit paano po maglalabas kayo pa isa-isa ng mga party list po sa inyo pong agad na research para po yung propagation of information maganda na rin po ito, maaga pa lang po, malantad na, hindi naman sa ayaw sisira, kumbaga ayaw mong sabihin nila na wag iboto ito, pero pinakamainam nga po talaga, malantad ang katotohanan, sino ba ang mga uupo na nasa likod sa mga party list na ito? How soon can you do that, sir? Okay, maganda po sana nakikinig ngayon yung mga volunteer namin sa Kontradaya kasi po ang usapan namin by October 8 sa pagtatapos ng pag-file ng Certificates of Candidacy, mamadaliin na po namin, irarush na po namin. Of course, with due diligence din naman sa research yung aming pag-aaral so that we can release it as soon as possible. In terms of timetable, yung unang report namin tungkol sa iba't ibang forma ng pandaraya, kasama na yung vote buying, premature campaigning, and other forms of election fraud, disinformation, kasama rin. By November, ilalabas po namin yung preliminary na pag-aaral on cheating. Hopefully, maisasabay namin, kung hindi man mas maaga pa, yung tungkol sa party list race. Kasi by that time, we already have an idea and we already have the information of the actual number na ang nag-file ng kandidatura. Kasi yung sinabi mo na 160 plus, baka meron pang hindi mag-file or baka meron pang mga maghahabol na under appeal. So, hopefully by November, we should be able to release our study po on the party list. Okay, sige Sana po. po nakikinig yung mga volunteer namin. Opo. At kami po ay ito po amin pong iniaalay ang amin pong programa bilang bahagi Yes. po para po sa pagpapalawak ng informasyon tungkol sa ating advokasyang ito.